Ang babae ay kakakasal lang sa probinsya. Isang pato. Bigla itong damumi sa kanyang sapatos. Pinilit niyang tiisin ang pagkainis. Binuksan niya ang malaking pintuan ng bahay ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ang bisagra ay matagal nang kinakalawang at sira. Sa susunod na segundo, bumagsak ang buong pintuan. Tinitingnan niya ang magulong tanawin sa harap niya. Kailanman ay hindi niya naisip na ganito pala kahirap ang pamilya ng lalaki. Pagkakita ng dalawa sa isa't isa, agad na ibinigay ng lalaki ang bulaklak na inihanda niya sa babae. Nang kinuha ng babae mula sa kanyang bag, gulat niyang natuklasan na ang bulaklak ay gawa pala sa purong ginto. Ang dahilan pala kung bakit siya nagpakasal sa probinsya ay dahil ipinakita ng kanilang ina ang dalawang kasulatan sa kasal at pinaalalahanan ang magkapatid na mamili. Ngunit ang makasariling kapatid na babae nang marinig na ang pamilyang Joe ay simpleng nagtitinda lang ng isda sa probinsya at may dalawa pang batang inaalagaan sa bahay, kaya't walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kasulatan sa kasal ng mayamang pamilya Jiang at tinawanan pa ang kanyang ate na para daw sa mangingisda lang siya bagay. Pagkatapos ay niyakap niya ang kasulatan ng kasal. Pinangarap niya ang isang masayang buhay. Pagdating ng babae sa baryo kung saan nakatira ang pamilya Joe, nakita niya ang dalawang bata na nakasakay sa isang karwaheng hinihila ng asno. Papalapit ang mga ito sa kanya. "Nanay, sasanduan ka na namin," sabi nila. Noon lang napagtanto ng babae na ang dalawang batang iyon ay ang magkapatid na Joe. Ang kuya ay si Joe Xiaohei. At ang kapatid na babae ay si Joe Xiaoxi. Sinabi nila sa babae na abala ang kanilang ama sa pagbebenta ng isda kaya hindi ito makapunta. Kaya't sinadya silang papuntahin para sunduin siya pauwi. Pagkatapos nilang magsalita, agad na tumulong si Joe Xiaohei na buhatin ang kanyang bagahe papunta sa karwahe. Natakot ang babae na mahirapan ng bata, kaya magtatangkang pigilan niya ito. Ngunit lumapit ang asno at bigla siyang dinampian ng halik, kaya't sumakay na siya sa karwahe at nakisama sa kanila papunta sa bahay ng pamilya Joe. Nang makarating siya sa harap ng bahay, napansin niyang iilang mga lumang kasangkapan lamang ang naroon. Sa isip niya, ang pamilya Joe ay talagang lubos na mahirap. Kakatapos lang maghanap ng babae ng bangko para maupo. Ngunit muntik na siyang mahulog dahil maluwang ang paa ng bangko. Sa mga sandaling iyon, dali-daling bumalik ang binata. Laking gulat ng babae nang makita niya ang asawa niyang hindi pa niya nakikita kailanman, na sobrang gwapo pala. Agad na lumapit ang binata at inalok siyang maupo, at siya'y taos-pusong humingi ng paumanhin. Sinabi niyang abala siya ngayon sa pagbebenta ng isda, at hindi makaalis, kaya napilitan siyang ipaubaya sa dalawang bata ang pagsundo sa kanya. Nahihiya naman ang babae ngunit sinabi niyang ayos lang iyon. Sa mga sandaling iyon, aligagang-daligaga ang binata, habang naghahanda ng tsaa para sa babae. Ngunit pinaalalahanan siya ni Joe Xiaohei na ibigay agad ang bulaklak. Noon lang siya natauhan. Dali-dali niyang kinuha ang maliit na bag sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Sa isip ng babae, kahit na mga ligaw na bulaklak mula sa tabing daan pa ang nasa bag, hindi siya maaaring magpakita ng pagkadismaya, upang hindi masira ang saya ng mga bata. Ngunit nang tanggapin niya ang bag, natuklasan niya na ang tinutukoy nilang bulaklak ay gawa pala sa purong ginto. Para matiyak ang tunay na halaga, hindi sinasadyang kinagat niya ito gamit ang kanyang ngipin. Akala ng binata nang makita ang reaksyon niya ay hindi niya ito nagustuhan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Joe Xiaoxi ang isang relo. Isinuot niya ito sa kamay niya. Maingat na tiningnan ito ng babae. Natuklasan niya na ito pala ay isang mamahaling relo na puno ng brilyante. Hindi ba't ang kabuhayan natin ay pangingisda? Talaga bang makakakuha ng ganito kalaking pera sa pagbebenta ng isda? Napangiti lamang ang dalawang bata at hindi nagsalita. Pagkatapos, dinala siya ng binata sa kanilang palaisdaan. Nang makita niya ang malawak na bahagi ng karagatan sa harap niya, doon lamang niya lubos na naintindihan. Ang buong bahagi pala ng dagat na iyon ay inuupahan ng pamilya ng binata para sa marine aquaculture, isang basehan para sa pag-aalaga ng pagkaing dagat. Maging ang bahaging iyon ng dagat sa kabila ng baryo ay sa amin din. Oo, ang pangunahing negosyo ko ay ang pagbebenta ng isda, pero ang talagang ginagawa ko ay aquaculture leasing. Kaya naman, medyo marami akong naibebentang isda. Sa tingin mo ba pagbebenta lang ng isda ang pangunahing trabaho ko? Mayroon din akong seafood processing plant. May mga chain ng malalaking hotel at negosyo sa turismo. May pakikipagkalakalan din sa ibang bansa. Nagbebenta rin ako ng materyales para sa konstruksyon at wholesale ng mga elektronikong produkto. Kailangan nating magdagdag ng kita para sa pamilya. Ang babae ay hindi makapaniwala sa narinig. Nauutal niyang tinanong ang kausap, gaano nga ba karami ang ari-arian? Nag-isip sandali ang binata. Payak niyang sagot, siguro mga ilang milyon. Bigla na lang na-stuck ang babae sa kinatatayuan niya. Dahil noong dekada 2080, ito'y walang dadang napakalaking halaga. Kasabay nito, ang kapatid ng babae, si Song Meihui, kasalukuyang namamasyal kasama si Ginoong Jiang. May nagustuhan siyang isang damit na bagay sa kanya. Nais niyang bilhin ito para sa kanya ng kasama. Nilapitan ni Ginoong Jiang ang damit at sinulyapan ang presyo.
Napamulagat siya sa gulat. Anong klaseng palpak na palda ang nagkakahalaga ng 9 yuan and 90 fen? Kagabi pagkatapos kong maglaro ng baraha, 20 yuan na lang ang natira sa akin. Meron pa akong ilang libo na utang sa sugal na di ko pa nababayaran. Paano ko mabibili ang damit ng babaeng to? Para hindi mapahiya. Agad na nag-isip si Ginoong Jiang ng palusot. Sinabi niyang suotin ni Song Meihui ang paldang iyon. Ay magmumukha siyang maikli ang mga binti, makapal ang baywang, at malaki ang puwet. Para siyang isang simpleng babae mula sa baryo na di kaaya-aya. Pero nang marinig ito ni Song Meihui, akala niya nagbibiro lamang ito. Lumingon siya, at sinabi sa may-ari ng tindahan na ibalot ang damit. Nakita ni Jiang Shao na naglakas loob itong salungatin siya. Agad niya itong sinampal. Hawak ni Song Meihui ang kanyang mukha, hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na magagawa siyang saktan ng taong iyon. Iniisip ni Jiang Shao, naubos na ang mga ari-arian ng kanilang pamilya sa sugal. Ang pagbangon muli niya, ay umaasa sa dowry nito para makapagsimula ng negosyo. Sa ngayon, hindi pa tamang oras para makipagtalo sa kanya, kaya agad siyang nagbago ng tono at humingi ng tawad. Sinisi ang sarili sa pagiging Padalas de Los. Pagkatapos ay nagsinungaling ulit, tungkol kay Joe, ang pinakamayamang tao. Napupunta ito sa sikat na restoran mamayang tanghali. Gagamitin niya ang pagkakataon para makapagdiskusyon ng malaking negosyo. Nang malaman ni Song Meihui, na si Jiang Shao, ay maaring makipag-usap sa misteryosong milyonaryong mayaman. Agad niyang napalitan ng tuwa ang kanyang lungkot. Sobra siyang nasabik. Basta't makipagkasundo ako kay Joe. Kahit ano ang gusto mo dito, lahat ng ito ay bibilhin ko para sa'yo. Nang marinig ito ni Song Meihui, hindi na siya nagaksaya ng oras. Agad siyang pumunta sa dressing room upang magpalit ng damit. Sa mga oras na iyon, ang babae ay kasalukuyang nagpapakain sa dalawang bata. Bigla niyang narinig ang kaguluhan mula sa pintuan. Napagtanto niyang si Jiang Shao pala iyon. Nakikipagtalo siya sa tagapagsilbi. Sinabi niya ng may yabang na naroon siya upang makipag-usap kay Mr. Joe, ang pinakamayamang tao sa lugar. Ngunit wala man lang kahit kaunting diskwento sa mga in-order niyang pagkain. Ngunit mukhang hindi alintana ito ni Song Meihui. Basta na lang siyang umorder ng ilang signature dishes. Mahinang bamulong si Jiang Shao. Ito ang pinakamahal na restaurant sa lugar. Ang isang kainan dito ay katumbas ng 6 na buwang sweldo ng karaniwang tao. Nakangiti si Song Meihui habang sinasabi, kapag kumakain kasama si Mr. Joe, dapat mas maraming in-order na pagkain para may dangal. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang tingin. Napansin niya na ang babae ay kumakain kasama ang dalawang bata. Agad siyang sumugod at hinawakan ang palso ng babae. Pinagtawanan niya ito dahil napangasawa raw nito ang isang mangingisda, at tinanong kung paano siya naglakas loob na kumain sa mamahaling lugar na iyon. Pagkatapos ay mayabang na sinabi, malapit na makipag-partner si Jiang Shao kay Zhou Shufu. Ang sarili niya, malapit na niyang maranasan ang marangyang pamumuhay. At si Jiang Shao ay mayabang ding sumangayon. Sinabi niyang ang marangyang restaurant ay hindi kayang abutin ng babaeng kasing baba ng antas niya, na kayang gastusan. Kahit simpleng putahe ay mas mahal pa kaysa sa buhay niya. Nakita ni Zhou Shaoxi na inaapi ang babae. Direktang ipinakita ang sikat na relo sa kanyang palso. Napanganga si Jiang Shao at Song Meihui sa gulat. Maingat na tiningnan ni Song Meihui ang muka ng relo, at natuklasang totoo ito. Diretsong sinabi ni Jiang Shao na ang relo na ito ay nabili na ni Zhou Shufu ilang araw na ang nakalipas. Paano ito napunta sa kamay ng babae? Agad na sinabi ni Song Meihui na ninakaw niya ito. Sa gitna ng argumento, hindi sinasadyang naitulak palabas ang babae. Ang kanyang baywang ay malakas na tumama sa sulok ng lamesa. Nang makita ito ng dalawang bata, agad silang pumwesto sa harap ng babae para protektahan siya. Song Shining, dahil pinapahalagahan mo ng sobra ang dalawang batang pasaway na ito, gagawin ko ito sa harapan mo. Sisirain ko ang mga mukha nila. Sino ang maglalakas loob na saktan ng asawa at mga anak ko? Ang yaman ng asawa ko ay hindi magtatangka sa hotel ni Ginoong Joe. Discretionary na pagkonsumo siyam. Kayo, mga bata, ang gagaling niyong magyabang. Song Shining, ikaw ba ang nagturo niyan? Hindi naman ako nagyayabang. Ang tatay ko ang pinakamayaman. Tingnan mo, ano ito? Puno ng diamante na relo. Sina Shining at mga bata, tiyak na gutom na sa kahihintay. Bilisan mo ang pagmamaneho. Si Ginoong Joe ito. 6,668. Itong relo na puno ng diamante ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi maaari. Song Shining, paano magdadala ng ganitong kamahal na relo? Tiyak na peke ito. Tama, tiyak na peke ito. Alam naming lahat na ang asawa mo ay hikahos. Huwag ka nang magpanggap. Mas nagmumukha kang komikero. Nagpapanggap na mayaman kahit wala naman. Song Shining, buti na lang at hindi kita pinakasalan noon.
Ang babaeng katulad mo ay hindi bagay sa akin. Totoo ito. Ako mismo ang pumili nito para kay mama. Ginamit ang baon ni Bunso para sa buong buwan. Nako, ang peking-peke na produkto na ito. Aba, may gana ka pa. Itong relo ay mas maliwanag pa kaysa bumbilya. Ang relo ni Sanang Shiniyang ay tunay. Paano nangyari iyon? Sa buong Haicheng, iisa lang ang ganitong klase ng relo. Kamakailan lang ay naibili ni Joseph. Oh, naintindihan ko na. Itong relo mo ay ninakaw ng 2 bata. Anong pinagsasabi mo? Hindi ninakaw ang relong ito. Ako mismo ang bumili nito para kay mama. Kung matutulungan ko si Joseph na mahanap ang mahalagang relo, tiyak na papayag siyang makipagtrabaho sa akin. Sanang Shiniyang, ibigay mo na ang relo. Ito'y binili ni Xiaoxi para sa akin. Basta ka nalang humihingi. Ang kapal naman ng mukha mo. Sanang Shiniyang, hindi ka pa ba nagigising sa kahibangan mo? Ang mangingisdang pinakasalan mo ay sobrang hirap na ni Peke hindi mabili. Siguradong ninakaw mo itong relo. Bilis, ibigay mo ang relo. Tapos lumuhod ka. Dahil sa pagtawag mo sa akin na aso kanina at humingi ng tawad, magtahol ka ng 100 beses. Pwede kong pag-isipan. Napalayain ka. Kung hindi, hintayin mong ipadala kita. Makulong ka na. Sige. Hihintayin kita. Sanang Shiniyang, hindi ka titino hanggat hindi ka nadidisgrasya. Tama, ibigay mo sa akin. Sanang Meihu, bitawan mo. Mama. Okay ka lang ba, Mama? Masamang tao. Hindi mo pwedeng apihin ang mama ko. Hindi pwedeng kunin ng masamang tao. Ang relo na binili ko para kay Mama. Ninakaw na bagay. At inaangkin na talagang sayo. Talagang masamang bata. Xiaohei, kuya. Xiaohei. Xiaohei, wala bang problema? Walang problema si Mama. Hindi ako nasasaktan. Linisin nyo ang mga sinasabi nyo. Anak ka naman talaga ng tindera ng isda. At hindi mo kami mapipigilan. Kunin ang relo. Bitawan mo ang mama ko. Halika rito. Bilisin mo at kunin ang relo. Bitawan mo ang mama ko. Masamang tao. Bitawan mo. Ang mahal na relo na ito ay ibalik kay Zhou Hangyao. Siguradong maaalala niya ang utang na loob sa atin. Isasama niya tayo sa pag-asenso. Masamang tao. Bitawan mo agad. Ikaw na magnanakaw ka. Sinaktan ako ng batang ito hanggang damyugo. Masakit ba? Wala ito, anak. Sandali na lang at darating na ang papa. At makakaganti na tayo. Bakit ganyan niya kinagat, Lord? Itong batang ito, kinagat ng ganyan ang asawa ko. Bakit hindi niyo pa sila inaaresto? Sila ang unang kumuha ng gamit ko. Nag-self-defense lang ang anak ko para protektahan ako. Anong sinasabing kinuha namin? Sila ang nagnakaw ng relo. Ako ay kasosyo ni Mr. Joe, ang pinakamayaman. Kung hindi niyo sila aarestuhin. Kapag nakita ko si Mr. Joe, papalinisin ko kayong lahat sa trabaho. Ano pang hinihintay ninyo? Dagian nyo, arestuhin ninyo sila. Bilis. Mama, bitawan niyo ako. Mama. Ate, ano sa tingin mo? Unahin kita. O itong 2 batang pasaway. Sanang Meihu, sinasabi ko sa'yo, kapag sinaktan mo kami ng mga anak ko, kapag dumating na ang asawa ko, hindi ka niya palalampasin. Asawa mo, nagbebenta lang ng isda. Ano magagawa niya sa amin? Meihu, sige, unahin mo yung bata. Sanang Shiniyang, sapagkat ang laki ng pag-aalala mo sa mga batang ito. Gagawin ko ito sa harap mo. Punitin ko ang kanilang mga mukha. Kapatid, Xiaoxi, Mama. Sino ang naglakas loob na saktan ng asawa at mga anak ko? May nasaktan ba? Ayos lang ako. Sino ang humawak sa asawa ko kanina? Ikaw. Asawa ka ni Sanang Shiniyang. Ang tatay ko. Siyempre, asawa siya ng mama ko. Hindi naman siguro asawa mo, di ba? Isa kang mangingisda. Oo, ako nga. Isang mangingisda. Bakit ang gwapo mo? Kahit gaano pa kagwapo, palagi pa rin nasa paligid ng mabahong isda at sirang hipon. Magkano lang ba ang kinikita? Sanang Meihu. Ako pa rin ang ate mo. Paano nyo nagagawang? Ganito ang sabihin sa asawa ko. Ate, Papa,
Itong dalawang ito ang nangapi kay Mama. Sinaktan ang baywang at kamay ni Mama. Tingnan mo. Titingnan ko. Papa, inagaw pa nila. Ang regalo kong nagliliwanag na relo kay Mama. Totoo ba? Oo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bata ka. Ang relong ito ay binili ni Mr. Joe, ang pinakamayaman, kamakailan lamang. Maliwanag na ninakaw ninyo ito. Sinasabi mong ninakaw namin itong relo. Nasaan ang ebidensya? HMM. Hindi ka karapat dapat magsuot ng ganiyang kamahal na relo. Kailangan pa ba ng ebidensya? Anong ginagawa mo? Ito ang relo ni Mr. Joe, ang pinakamayaman. Magnanakaw ka pa rin. Halika, isuot ko sa'yo. Papa, nadumihan ang relong ito ng dalawang masamang tao. Ayaw na namin. Bumili na lang tayo ng bago para kay Mama. Tama, bumili ng bago. Oo, tama si Xiaoxi at Xiaohe. Ay naku, sa ibang araw, sasamahan ko si Mama upang pumili. Bibili ng mas malaki at mas makinang. Magnanakaw. May lakas ka pang baliwalain ako. Naniniwala ka ba? Darating na si Mr. Joe, ang pinakamayaman. Palalayasin ko ang buong pamilya ninyo. Naniniwala ka ba? Sandali lang, parating na si Mr. Joe, ang pinakamayaman. Palalayasin ko ang buong pamilya ninyo. Sige, gusto kong makita kung gaano kalaki ang impluensya ninyo na pwede kayong magsabi ng ganyan na si Mr. Joe, ang pinakamayaman. Palalayasin ang buong pamilya namin. Kapatid, sinasabi nila ang tungkol kay Mr. Joe, ang pinakamayaman. Hindi ba't si Papa lang yun? Hayaan mong magmayabang pa sila ng kaunti. Sasabihin natin sa dalawang masamang tao na ito, si Papa ang pinakamayaman. Takutin natin sila hanggang matakot ng sobra. Itong dalawang maliit na bata, tinuyaban nila ako. Mahal, inaasar ako ng dalawang maliit na hampas lupa na ito. Hindi mo ba sila papansinin? Ilang araw na ang nakalipas. Kakakain ko lang kasama ang pinakamayaman na si Joe. Siguradong igagalang niya ako. Ang sinasabi mo ba? Alam ba yon ng pinakamayaman na si Joe? Ang asawa ko. Kasosyo ng pinakamayaman na si Joe. Usapin ng mga mayayamang tao. Ano bang alam ng isang mangingisda na tulad mo? Ang asawa ko. Pag nakipagsosyo sa pinakamayaman na si Joe, ay tataas ang estado. Sanang siniyang. Kahit anong gawin mo, hindi mo maabot. Magtagumpay ng malaki. Linisin mo muna ang mga utang mo sa sugal, bago mo bayaran ng buo. Nagsisinungaling ka. Maraming pera ang pamilya ko. Sanang siniyang. Sumuong ka na sa delikado dahil desperado ka na. Basta ka na lang nangangagat ng tao. Ano? Basta sinabi niya, naniniwala ka na. Hindi ka ba nag-iisip? Itinatago ko naman ng maayos. Paano nalaman ng babaeng ito? Ang utang ko sa sugal. Sanang siniyang. Tingnan mo kung gaano ka naiinggit. Nagsimula ka ng magsalita ng kalokohan. Magiging malaking boss ang asawa ko balang araw. Sasama sa kayamanan ni Joe Shof na hindi mauubos. Sa tingin ko, ang Joe Shof na iyon dapat hindi makikipag-partner sa inyo. Nagsasalita ka na parang kilala mo si Joe Shof. Ikaw na mangingisda. Hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos ni Joe Shof. Maraming ari-arian ang tao. Ano ka ba sa buhay? Hindi ko na kaya itong pakinggan, kapatid. Pakiramdam ko kapag patuloy ko pang pakinggan ito, ang matalino kong utak ay magiging bobo na. Kayo ay napakatanga. Ang Joe Shof na binabanggit nyo ay ang tatay kong si Johan Giyue. Anong kalokohan? Nakakatawa ka. Baka naman ang utak mo ay nasira na sa amoy ng isda. Tingnan mo ang sarili mong itsura na mukhang mahirap kung ikaw ay isang mayaman. Nako, akala mo ba dahil ang apelyido mo ay Joe, ay maaari ka nang makinabang kay Joe Shof? Magising ka nga. Mga taong may pera lamang kagaya namin para makausap ang pinakamayamang si Ginoong Joe. Sa tingin ko, wala na kayong pag-asa. Sige. Sabi nyo, kayo raw ay katuwang sa negosyo ni Ginoong Joe, di ba? Tawagan nyo siya ngayon. Iparating nyo siya dito. Ikaw. Paanong magkakaroon ako ng numero ni Ginoong Joe? Ano? Hindi ba kayo mga katuwang sa negosyo ni Ginoong Joe? Wala man lang kayong numero niya. Grabe naman ang kapal ng mukha nyo. Ako, tumahimik ka. Mahal, mag-isip ka ng paraan. Halos inaapakan na ako ni Song Shining. Alam ko ang manager Wang ng ating restaurant. Nakilala na niya si Ginoong Joe. Tawagin natin siya para makumpirma lang. Puntahan ninyo at tawagin ang tagapamahala ng hotel. Pakisabi kay Manager Wang na pumunta rito. Sabihin nyo may isang napakaswapang na nagkukunwaring si Ginoong Joe. Oo.
Song Shining, siguradong malapit ka nang mamatay. Hintayin nating dumating si Manager Wang. Kahit lumuhod ka at humingi ng tawad, hindi ka pa rin maliligtas. Mahirap magpayo ng maayos. Nakakainis na multo. Huwag kang magalit, kapatid. Hindi naman lahat ng tao ay matalino at kaakit-akit tulad natin. Dapat mong tanggapin na may mga handgal sa mundo. Oo, kayong ang dalawa. Kayo ang pinakamatalino at kaakit-akit. Mas mahusay kayo kaysa sa iba. Song Shining, ikaw, na isang madrasta. Nagpapakita ka pa ng kayabangan. Ano? Tingnan mo't hindi ko lamutakin ang bibig mo. Narinig kong may nagkukunwaring si Joe na mayaman. Sino ang ganitong kapangahas? Song Shining, dumating na si Manager Wang, tapos ka na. Manager Wang, sa wakas nandito na kayo. Itong mangingisda ang nagpapanggap bilang si Joe na mayaman. Bakit kayo ito? Oo, siya nga. Sa teritoryo ni Joe na mayaman. Nagkukunwari siyang si Joe na mayaman. Ang asawa at mga anak niya. Nagnanakaw pa ng mga gamit ni Joe na mayaman. Manager Wang, bilisan mong bugbugin sila at itaboy. Umalis. Ikaw, tumahimik ka. Manager Wang, bakit mo ako pinapatahimik? Hindi mo naman siguro iinsultuhin ako para lang sa ilang mangingisda, para lang masamain ka ng asawa ko, hindi ba? Ang asawa ko, magkakaroon siya ng kolaborasyon kay Ginoong Joe, ang pinakamayaman. Sinabi ko nang tumahimik, hindi mo ba narinig? Bakit kayo nandito ngayon? Hindi man lang kayo nagsabi ng maaga. Sila ba ay ang asawa at mga anak ninyo? Ngayong araw, kasalanan ko ito. Hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga ay, ininsulto ng 2 taong ito, ang asawa at mga anak ko. Tito Wang, alam nyo ba, na ang 2 masamang tao na ito, ay tinawag kaming mga masamang bata ng kuya ko. Nasaktan pa nila si Mama. Ano? Ang lakas pa ng loob nyo magwala. Manager Wang, narinig ko silang 2. Tawagin kang Tito Wang. Itong mga taga-baryo na ito, hindi ba sila ang mga mahihirap mong kamag-anak? Manager Wang, kahit na sila ay mga kamag-anak mo, hindi mo dapat sila kinukonsinti. Oo nga, ang mga ganitong klaseng kamag-anak ay magbibigay lang ng kahihiyan sa'yo. Para saan pa't pinapanatili mo sila? Tingnan mo, pinagpapawisan na si Manager Wang sa galit sa inyo. Song Shining, kung ngayon, lumuhod ka at mag-sorry sa akin, baka sakali, may isip kong pag-aani ng parusa, ang 2 batang ito. Isara mo ang bibig mong mabaho. Manager Wang, bakit mo ako sinuntok? Hindi ba dapat ikaw ang sumuntok sa 2 batang ito? Tumahimik ka. Sino ka ba na naglalakas loob magsalita ng ganyan? Mahal, sinuntok ang asawa mo. Wala ka bang pakialam? Manager Wang, sa ating pagitan, mayroon ba tayong maling pagkakaintindihan? Malinaw na ang mangingisdang ito. Tumahimik ka rin. Magsabi ka pa ulit ng mangingisda at gusto pang makita si Chief Wealth. Hindi ka na makakapasok sa Prosperity Building kahit kailan. Manager Wang, para sa mahirap na mangingisdang ito, pinalayas mo kami. Alam mo ba, ako ang business partner ni Chief Wealth. Matanda ka na ba? At nasira na ang utak mo. Dahil lang sa inyo, inawin niyo siya. Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Ano bang kinalaman ng mangingisdang ito? Kahit ano pa ang sabihin, ang mga taong amoy isda na ito ay walang koneksyon kay Chief Wealth. Hindi mo ba sinabi? Kailangan pa bang makipag-usap kay Ginoong Joe na pinakamayaman? Tungkol ba ito sa negosyo? Hindi mo nga siya kilala. Ang kapal mo pa talagang magbanggit ng negosyo. Ang tita na ito ay hindi lang bobo. Wala rin siyang naiintindihan sa sinasabi ng ibang tao. Mga mahal kong anak, naalala niyo pa ba si Papa? Tinuruan ko kayo ng isang kasabihan. Nagpapatugtog ng alpa sa harap ng baka. Naiintindihan ba? Ang ibig sabihin ng nagpapatugtog ng alpa sa harap ng baka ay ganito pala. Mukhang, ang kaalaman ay talagang nagmumula sa karanasan. Ang anak nating si Little Stream ay napakatalino. Lahat kayo sa pamilya ay nagtutulungan sa pangasal. Harapan man o palihim, iniinsulto niyo ako. Natawa ka pa. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ang lakas ng loob mo pang manakit. Dapat gamitin mo ang mga mata mong parang aso at tingnan mong mabuti.
Ang taong ito ay ang may-ari ng malaking restaurant na Flourishing Flowers. Siya si Ginoong Joe Hangyo, ang pinakamayaman. Ang ininsulto mo ngayon ay ang asawa ng pinakamayaman, pati na ang batang lalaki ng pamilya Joe, at ang anak na babae nila. Ano? Paano siya naging pinakamayaman? Sinabi ni Song Meihui sa akin na ang kapatid niya ay napangasawa lang ay isang mangingisda. Subukan mong banggitin ang salitang mangingisda ulit. Bakit? Anong masama sa pagiging mangingisda? Nag-aalaga ng isda at nagbebenta ng isda, gamit ang sariling mga kamay, at pagsusumikap upang kumita, hindi nagnanakaw o nanggaagaw. Bakit mo iniisip na ang mga mangingisda ay mas mababa sa iba? Tama ang sinabi ni Mama, ang paggawa ang pinakamarangal. Ang paggawa ang pinakamarangal. Ginoong Joe, tingnan niyo ang 2 taong ito. Ano ang dapat gawin sa kanila? Narito ako ngayon para makasama ang pamilya. Kumain ng hapunan dito. Ayaw kong maabala ng mga walang kaugnayang tao. Nasirain ang aking mood. Pakitanggol sila dito. Bukod pa rito, siguraduhin na hindi na nila kailanman muling makakapasok sa restaurant na ito. Oo, ano pang hinihintay ninyo? Kumilos na. Bitawan niyo ako. Huwag niyong gamitin ang maruruming niyong kamay para hawakan ako. Manager Wang, kaya mo lang ipinagtatanggol ang mahirap mong kamag-anak at binabaluktot ang katotohanan upang patahimikin kami ng asawa ko. Tama, ang pinakamayamang si Joe ay nakatira sa lungsod ng probinsya. Si Song Shining ay napangasawa at tumira sa sirang baryong pangingisda. Paano magiging pinakamayaman ang asawa niya? Alam niyo ba, ang pinakamayamang si Joe, kung bakit siya nakatira sa maliit na baryong pangingisda, maaari naman siyang tumira sa lungsod ng probinsya. Natutuwang magpakasaya. Pero, nakita ni Jijo ang kanilang dating bayan. Ang mga kababayan niya ay namumuhay sa kahirapan. Kaya voluntaryo siyang nanatili sa nayon ng mga mangingisda, kasama ang mga kababayan niya upang umunlad. Ang ganitong tao, hindi karapat-dapat sa inyong pangiinsulto. Siya talaga ang pinakamayaman. Imposible. Asawa ko, niloloko ka lang nila. Alam ko nang malinaw noong nakaraan. Ang bahay ng pamilya Joe ay sobrang sira. Hindi posible na mayaman sila. Kung ganun, hindi sana ako tumakas sa kasal. Tumahimik ka. Kasalanan mo ito, mabahong babae. Araw-araw mo akong binubulungan. Sinasabi mo kung gaano kahirap ang naging asawa ng ate mo. At kung gaano kahirap ang pamilya ng bayaw mo. Kung hindi, paano ko magagalit? Ang pinakamayaman na si Jijo. Asawa ko, sinampal mo ako. Si Jijo, ang pinakamayaman. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng ito. Wala akong kinalaman dito. Sabihin niyo lamang. Iiwanan ko siya. Tingnan niyo, ang tungkol sa ating ugnayan. Asawa ko, huwag kang maniwala sa kanya. Tapusin na ang kaguluhang ito. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Jijo? Bitawan mo ako. Ginoo Joe, ang pinakamayaman. Ginoo Joe, ako ang bayaw mo. Hindi mo dapat ako tratuhin ng ganito. Ate, hindi mo dapat pabayaan ang asawa mo. Naapihin ang iyong bayaw. Kayo ang nauna na minaliit ang asawa ko. At nanakit pa sa 2 kong anak, pinalayas lang kayo. Sapat na iyon bilang kabaitan. Sino ang nagsabi na pinalayas lang sila? Simula ngayon, ang anumang negosyo na tinutustusan ko, Joe Hangyo, hindi niya na maaaring lapitan kahit isang hakbang. Oo, agad kong ipag-uutos ito. Ginoo Joe, huwag naman. Dalhin siya. Ginoo Joe. Hangyo, ano nangyari? Halika. Xiaoxi, bumaba ka. Anong nangyari? Masakit ba ang likod mo? Ayos ka lang ba? Bakit hindi tayo pumunta sa klinika para ipasuri? Mama, ayos lang, hindi naman seryoso. Kailangan mong makinig sa akin dito. Halika, Tara. Tara, dalhin natin si Mama sa ospital. Masaya ba? Kasalanan mo ito. Dahil sa'yo, nagalit sa akin si Ginoo Joe. Mahal, sigurado ako. Ang ate ko ay nagpakasal sa isang mangingisda. At kahit pa totoo iyon, hindi namin magawang makipagtulungan sa pinakamayaman. Ano bang masyadong malala dyan? Naniniwala ako. Balang araw ikaw ang magiging bagong pinakamayaman. Wala kang alam. Ang ibig sabihin ni Ginoong Joe Shufu ay, gusto niyang hindi na ako makapagpatuloy sa Haicheng. Paano pa ako makakabangon sa buhay ko? Hindi tama ito. Siya pa rin ang bayaw mo kahit papaano. Bumalik ka na kagad. Pakiusap, kumbinsihin mo ang ate mo na pakiusapan siya sa tabi ng unan.
Kung si Ginoong Zhou Shufu ayaw magbago ng desisyon, maniwala ka, sasaktan talaga kita. Pero, nangangako ako. 我敢保证， Ang ate ko ay nagpakasal sa isang mangingisda. Siya ang tunay kong kapatid na babae. Paano ko ba naman hindi malalaman iyon? Lahat ng sinasabi mo ay totoo. Nabasa ko iyon sa dyaryo. Ang Santana na may plate number na nagtatapos sa 888 ay sasakyan ni Ginoong Zhou Shufu. Ibig sabihin, nasa sasakyan si Ginoong Zhou Shufu. Siguradong nagyayabang lang ang ate ko. Tingnan natin para malaman. Sige, kumpirmahin natin. Ito ay asawa ko. Nakita mo, di ba? Ang nasa sasakyan ang totoong si Ginoong Zhou Shufu. Napaniwala niya tayong lahat. Manager Wang. Siguradong natatakot siya na ako ay naroon. At makita ni Ginoong Zhou Shufu. At agawin ang posisyon niya. Kaya nakipagsabuatan siya doon. Niloko ako ng tindero ng isda. Chow ang pinakamayamang tao. Huminto ka sandali. Alam ko na may nagnakaw ng gamit ninyo. Huminto ka muna. Alam ko may nagnakaw ng gamit mo. Ay, tingnan mo dito. Song Shining, sa susunod na pagkikita, siguradong gagantay ako sa'yo. Hintayin mo lang ako. Medyo masakit ito pag nilagyan ng gamot. Tiisin mo muna. Sige. Narito na. Anong nangyari? Ako ba ang nakasakit sa'yo? Hindi. Wala lang. Ang init lang kasi ng kamay mo. 我的手太烫了。 Wala ito. Ituloy mo na. Sige. Tiisin mo na lang muna. Siya ang asawa ko. Ano man ang gawin niya sa akin ay karapatan niya. Ano bang ikinahihiya mo? Zhou Hongyu. 红月， Kahit sino ba ang mapang asawa mo? 不管谁嫁给你， Ganito mo rin ba siya papakitaan ng kabutihan? Bakit mo naman natanong? Sa totoo lang, noong una, ang talagang ikakasal sa'yo ay ang kapatid kong babae, Shining. Mula pa sa simula, ikaw talaga ang gusto kong pakasalan. At ikaw lang ang magiging asawa ko. Ang madrasto mo kasi, basta na lang pinalitan ang marriage certificate at ibinigay sa kapatid mo. Nakalimutan mo na ba iyon? Talagang hindi mo na maalala. Sa pagkabata, sinabi mo mismo, na papakasalan mo ako. Noong bata pa tayo. Ngayon si Shining ang magiging nobya. Kuya Xiaozhou, bilisan mo nang alisin ang belo ng nobya. Ikakasal na. Yuning, Ning, kung hindi lang ito paglalaro ng bahay-bahayan, handa ka pa rin ba na maging nobyo ko? Oo, handa ako. Kapag lumaki na ako, magpapakasal ako kay Kuya Xiaozhou. Sige, pinky swear tayo. Sige. Kaya pala, ikaw ang mula sa lumang bahay, na si Kuya Xiaozhou. Ang galing. Sa wakas, naalala mo na kung sino ako. Zhou Hongyu. Bakit ang init ng katawan mo? 烫啊！ At ang pula ng mukha mo? Hindi naman, di ba? Baka naman may lagnat ka. Wala. Hayaan mo akong tingnan.
Sige na, hayaan mo akong subukan. Hindi mo na kailangang subukan. Pasensya na. 对不起， Pakiramdam ko kasi, sobrang init ng katawan mo. Maliligo na lang ako ng malamig na tubig. Hindi pwede. Mainit na nga ang katawan mo. Bakit ka pa maliligo ng malamig na tubig? Magkakasakit ka. Magpapainit na lang ako ng tubig para sa'yo. Joe Hangyo, may laman ba ang bulsa mo? 装什么东西了吗？ Natatamaan ako eh. Pasensya na. Kaya pala sinabi niya na ang ibig sabihin ng pagligo sa malamig na tubig ay ganito. Ako, 我 Joe Hangyo, ito ba? Gustong halikan ako. Sige na, humiga ng maayos. Alagaan mo ng mabuti ang iyong likod. Maliligo muna ako ng malamig na tubig. Maaga pa pero abala si Joe Hangyo. Nanay, gising ka na. Nanay, maghilamos ka na. Pagkatapos maghilamos, kumain ka ng lugaw. Nanay, ako ang gumawa nito. Salamat, Little River at Little Stream. Ang nanay talaga ang pinakamapalad na nanay sa buong mundo. Pasensya na, nahuli ako ng gising ngayon, nanay. Dapat sana si nanay ang nag-aalaga sa inyo. Nanay, huwag mong ipagpaumanhin. Sabi ni tatay, nasaktan si nanay. Kailangang magpagaling. Ang pag-aalaga kay nanay ay responsibilidad ni tatay. Pati na rin responsibilidad namin ng kapatid ko. Mabait, hindi naman malala ang sugat ko. Bukod pa rito, nalagyan na ito ng gamot kahapon. Ayos na ito ngayon. Tingnan mo. Kumakain ng lugaw si nanay. Salamat, anak. 谢谢宝贝。 Ang sarap nito. 真好喝。 Tama, abala ba si tatay kamakailan? Mukhang may konting problema. 遇到了一点麻烦。 Problema, gustong dalhin ni tatay ang seafood ng baryo. Ibinebenta sa mga dayuhan. Pero hindi alam kung paano dadalhin ang mga produkto. Dalhin sa kabilang dagat, ni kapitan ng barangay na si Lolo. Tinawag para mag-usap. Problema sa pagdadala ng seafood. 问题。 Dekada 80, ang gastos ng malayo ang pagdadala ng buhay na isda. Talagang napakalaki nito. Pero nabuhay na ako ng 2 beses, mahabang karanasan. May paraan pa rin para solusyonan. Mamaya, samahan niyo si nanay magpunta kay tatay. Ang problemang ito, kayang solusyonan ni nanay. Ang galing ng nanay. Ako ang gagabay. Ang patakaran ngayon ay hinihikayat ang mga negosyante na mag-export. Basta kaya natin. Matapos ang usapan para sa kooperasyon na ito, makakasunod na sa patakaran. Kumita ng dayuhang pera. Pero napakataas ng gasto sa malayo ang pagdadala sa dagat. Kung ganito, hindi kami makakakuha ng masyadong kita. Oo, totoo nga. Ama. Bakit ka nandito? 2 kayong maliliit. Huwag hayaang gumaling ang aking ina sa bahay. Dinala dito si mama. Huwag sisihin ang bata. Pumunta ako dito sa sarili ko. At, uminom ako ng gamot kagabi. Ang sugat ay gumaling na. Ito siguro ang bagong manugang ni Hangyo. Napakaganda niya. 长得可真漂亮啊！ Hello sa lahat. Kakaasawa ko lang. Kaya, walang oras na bumisita. 及主动拜访。 Tingnan mo itong batang ito. Matino at maayos ang ugali. Kaya magalang. Asawa ni Hangyo. Hindi mo alam. Alam ni Hangyo na papakasalan mo ako. Masayang paglalakad. Malapit na silang mahulog sa kanal. Nagpapatotoo ako. Totoo naman. Tumatawa si Papa. Mga ngipin lang ang makikita. Hindi ko na makita ang mga mata ko. Kayong 2 maliit na brats. Okay, stop talking. Si nanay ay manipis ang balat. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong sabi ng mga bata, nakatagpo ka ng seafood hall. Ang problema sa transportasyon. Matutulungan kitang lutesin ito. Kaya mong lutesin. Oo, manugang ni Hongyu. Kahit na may kaalaman ka. Ngunit tumawag na si Hongyu ng eksperto. Na hindi pa rin malutas ang problema.
Kaya mong lutusin ito. Kaya niyang lutusin ito. Siya. Pakinggan muna ninyo ako. Ang ating pangunahing layunin ay ipagbili ang mga produktong dagat sa mga dayuhan upang kumita ng dolyar. Ngunit sa ngayon, sa ating baryo, ang umiiral na industriya ng pagpoproseso ng produktong dagat ay hindi naaayon sa mga kagawian sa pagkain ng mga dayuhan. Dagdag pa, may problema rin sa transportasyon ng buhay na isda para sa export. Kung ganun, bakit hindi tayo sumunod sa kagustuhan ng mga dayuhan at gawing dilata ang mga produktong dagat at ibenta sa kanila kahit hindi ko maunawaan? 听不懂。 Ang galing talaga ni nanay. Hindi namin ito inililihim sa'yo. Manugang ni Hongyu. Ang ideyang sinabi mo, ako at si Hongyu. Matagal na namin itong napag-isipan. Ngunit sa ating bansa, ang mga makina para sa paggawa ng dilatang pagkain ay sadyang napag-iwanan na ng panahon. Bukod pa roon, ang mga dayuhan ay may monopolyo sa teknolohiya ng makina ng mga dilata. Kung iaangkat natin ito, masyadong mahal ang presyo. Kung ganito, ang ating kita, hindi kayang takpan ang mga gastos. Sinong nagsabi na gagamit tayo ng imported na makina? Nakita ko na ito sa isang libro, ang disenyo ng makina ng mga dayuhan. Kailangan lang nating sundin ang plano, at gawin ito. Malaki ang matitipid natin sa gastos. Saan manggagaling ang plano? Siyempre ako ang gagawa nito. Ikaw. Noong nakaraang buhay, para mabayaran ang utang sa sugal ni Jiang Jianman, nagpuyat ako ng 2 buwan, at inaral ng mabuti ang kanang machine. Hindi ko inaasahan na sa buhay na ito, magagamit ko pala ito. Ang ibig mo bang sabihin, ang buong plano ng makina, kaya mong iguhit lahat, kapitan ng baryo. Bakit kita lolokohin? Basta bigyan mo ako ng papel at lapis. Kaya ko na itong iguhit ngayon. Ay, nako, napakaganda niyan. Tera. Papel. Lapis. Huwag kang magpakaastig ah. Mama, kaya mo yan. Mama, sigurado akong kaya mo ito. Ang galing nito. Talagang hindi ko maintindihan. Natapos ko ng iguhit. Ang komplikado naman ng blueprint na ito. Ginaya ko lang ang pagguhit, pero hindi ko rin magawa ng tama. Tingnan ninyo rin. Oo, tama. Ang asawa ni Hangya ay tunay na henyo. Sinasabi ko, asawa ko. Ang makinang iguhit mo sa blueprint na ito ay mas advanced kaysa sa pinakamahal na makina sa ibang bansa. Mas moderno pa. Napakahusay mo talaga. Si Hangya na nakapang-asawa ng isang mabuting asawa tulad ni Shining ay tunay na biyaya para sa Zhoujiaken. Bata pa, may magandang pagsasama, matalino at maganda pa. Napaka-perpekto ng kombinasyon. Talagang tugma, para silang itinadhana. Nakikita naman ng lahat. Sobrang saya ko lang talaga. Nako, hindi maganda ito. Hangya, may masamang balita. Ang tagasalin natin biglang may sakit. Sino ang kakausap sa foreign supplier bukas? Nagkasakit siya. Kung hindi marunong magsalita ng Ingles, paano natin hihikayatin ang mga banyaga na bilhin ang mga delata natin? Negosasyon sa Ingles. Ako ang gagawa nito. Marunong ka bang mag-Ingles? Ma, ang galing-galing mo talaga. Mama, ikaw ang idolo ko. Ang galing talaga. Huwag kang mag-alala. Ang negosasyon natin bukas sa mga dayuhang negosyante. Sa akin mo na lang ipasa. Pangako, tatapusin ko ang misyon. Mahal, gutom na ako. Wala nang kahit isang butil ng bigas sa bahay. Pwede bang bumili ka ng bigas at harina? Ang huling 20 yuan kahapon. Natalo ko na rin. Wala nang pera para bumili ng bigas at harina. Hindi ba't kababalik mo lang mula sa bahay ng mga magulang mo?
Nakakuha ka ng ilang daang yuan para sa dowry. Pero ako pa rin ang magpapabili ng bigas at harina. Bakit parang materialista ka masyado? Saan ka nakakita ng lalaking gumagastos ng pera ng asawa? Kapatid na Jianmin, wala ka na bang pera? Ako. Oh, alam ko na, mahal. Siguradong inilagay mo lahat ng pera sa negosyo mo. Tama ba? Nakahanda ka ng maging bilyonaryo. Oo, tama. Dahil alam mo na lahat, pwede bang maghanda ka na para sa akin? O sige. Bibili ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Ibibigay ko na lahat ng pera ko sa'yo. Para ikaw, ang mahal kong asawa. Kaya mo akong bigyan ng mas magandang buhay. Gunggong. Kahit papaano, may silbi ka pa rin. Asawa ko. Gusto ko rin kumain ng malaking hita ng manok. Babae na bulagsak. Ang mahal naman ng hita ng manok. Ipunin na lang ang pera para sa negosyo sa hinaharap. Sige, amuyin ko na lang ang hita ng manok ng asawa ko. Kakain na lang ako ng malaking tinapay. Narinig ko. Ngayong hapon, si Joe ang pinakamayaman. Sa bulwagan ng pabrika, makikipag-usap sa dayuhang negosyante. Parang magbebenta ng kung anong delata. Kapag naging matagumpay ang usapan, madadala na ang mga tao ng Haicheng. Makaipon ng dolyar. Ang galing talaga ni Joe ang pinakamayaman. Puntahan natin si Joe. Tapos ipagbigay alam si Song Shining. Kasama ang mahirap niyang asawa. Sigurado, paparusahan ni Joe si Manager Wang. Pati na rin ang mangingisda. Oo nga, sa ganitong paraan, makakapagtrabaho tayo kasama ang pinakamayaman. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Hindi pa dumarating ang dayuhang negosyante at si Joe. Ang pagkakataong ito, hindi ba't nasunggaban natin ito? Talagang nararapat ang pabrika ni Joe. Ang laki at napakang grande. Asawa ko, sabi mo, ganito kalaking pabrika. Sa loob ng isang taon, hindi ba kikita ng ilang libong piso? Tignan mo ang itsura mo, parang di ka sanay sa ganitong kalakaran. Ang ganitong kalaking pabrika, sa isang taon, kikita ng hindi bababa sa ilang daang libong piso. At ito pa lamang ay isa sa mga negosyo ni Joe Shufu. Isa lamang ito sa hindi mabilang niyang mga ari-arian. Kung sakali, kung harapan nating ipakita kay Joe Shufu, ang pagbubunyag sa dalawang cute na iyon, tiyak na matutulungan niya tayong kumita. Malay mo, sa sobrang tuwa niya, ibigay niya pa sa atin ang pabrikang ito. Yayaman na tayo. Hindi ba't yayaman nga tayo? Tara, hanapin natin si Joe Shufu. Tara na. Asawa ko. Ngayon, kakabukas pa lang natin mula sa reforma. At hindi pa matagal ang pakikibagay sa pandaigdigang merkado. Kahit pa mga estudyante sa kolehiyo, kakaunti pa rin ang mahusay magsalita, at kayang makipag-usap sa mga dayuhan. Wala ka talagang problema rito. Bakit? Sa tingin mo ba masyadong malaki ang pressure ngayon? Natatakot kang mapahiya ako para sa'yo? Hindi naman. Ang ganda at talino mo kaya, paano ka naman mapapahiya? Nag-aalala lang ako na baka masyado kang pinipilit, kung mahirap talaga para sa'yo. Huwag na natin ituloy ito ngayon. Nakagawa ka na ng makina para sa mga lata. Hindi na tayo mag-aalala sa pagbebenta nito. Niloloko lang kita. Huwag kang mag-alala. Ang Ingles ko, hindi ito nagpapahuli sa mga nag-aral sa ibang bansa. Si Shining, siya. Kusang hinawakan ba niya ang kamay ko? Ang puti at liit ng kamay niya. Ang laki ng pabrika na ito. Oo nga. Mahal kong asawa. Hindi ba ito ang dalawang pekeng tao? Song Shining, ikaw at ang mahirap mong asawa, naglakas loob kayong pumunta rito. Ang tanong na iyan dapat ako ang magtanong sa iyo. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Huwag kayong tumapak sa teritoryo ng pamilya Joe. Bakit nandito na naman kayo? Ngayon, ako at si Shining ay makikipag-usap sa mga dayuhang negosyante para sa pakikipagtulungan. Umalis na kayong dalawa agad-agad. Aba, nagkukunwari pa kayo. Noong nakaraan, nakipagsabuatan kayo kay Manager Wang para linlangin ako. Ngayon gusto nyo na namang ulitin ang parehong gawi. Huwag sabihin na nagpapanggap kayo bilang pinakamayaman sa pamilya Joe upang manloko ng pera.
Mga taga-probinsya na mas malinis pa ang bulsa kaysa sa mukha, parang baboy sa katangahan. Hindi rin nag-iisip, ang pinakamayaman sa pamilya Joe ay narito mismo ngayon. Sino ang maniniwala sa inyong dalawang pekeng tao? Hintayin natin kapag dumating si Joe Shufu. Sasabihin ko sa kanya, na nagnanakaw kayo ng gamit, at pati na rin ang pagpapanggap bilang iba. Tingnan natin kung kaya nyo, na maayos na makalabas sa lugar na ito ng palaisdaan. Song Shining, ang kapal ng mukha mo para tumawa pa. Ginoong William, nandito na po kayo. Dumating na si Ginoong William. Malapit na rin bang dumating si Joe Shufu? Song Meihui, ngayon gagamitin ko ang Ingles para makipag-usap at makipagtulungan sa mga dayuhang negosyante. Kapag nasira ang ugnayan ng pakikipagtulungan, kayong mag-asawa, kahit ibenta kayo, hindi nito mababayaran ang nawala. Hong Yu, alis na tayo. Huwag natin hayaang maghintay ng matagal si Ginoong William. Kung hayaan natin si Song Shining na tumulong, posibleng ayaw ng parusahan siya ni Joe Shufu. Anong gagawin natin? Umalis na tayo. Bigay mo sa akin. Song Meihui, ngayon hindi oras para magulo ka. Isauli mo ang mikropono sa akin. Ayoko. Hindi lang naman ikaw ang marunong mag-Ingles para makipagnegosasyon. Marunong din ako. Aling babae ba ang magiging tagapagsalin ninyo? Ito. Uy, asawa ko. Marunong ka pala ng ibang wika. Sige na, kausapin mo na ang dayuhan. Basta't maayos mong mapag-usapan ang pakikipagtulungan. Magpapasalamat sa atin si Joe Shufu. Pareho kaming nag-aral ng Ingles ni Song Shining. Dahil kaya niyang magsalita ng kaunti, hindi rin ako maaaring mas magaling sa kanya. Song Meihui, wala akong oras ngayon para makipaglokohan sa'yo. Ang pakikipagtulungan na pag-uusapan ngayon ay mahalaga para sa mga residente ng baryo. Ibalik mo sa akin ang mikropono. Ate, galing din tayo sa parehong paaralan. Saan mo ako kayang lampasan? Anong batayan? Na mas magaling ka sa akin. Ang antas ng Ingles noong dekada 2080 sa sekundarya, hindi sapat para sa negosasyon. Ang Ingles ko ay hinasa habang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Nakuha ko ito habang lumalawak ang merkado. Bukod dito, talagang hindi alam ni Song Meihui. Paano? Naibunyag ko. Wala ka nang may kakaila, hindi ba? Pinipigilan mo ako. Dahil natatakot ka na ako at ang asawa ko ay humarap kay Joe Shufu. Ano bang ginagawa mo? Song Meihui, hindi mo talaga alam ang limitasyon mo. Uulitin ko. Ibalik mo sa akin ang mikropono. Hindi ko ibabalik. Dahil kaya mo. Kaya ko rin. Bukod pa dito, napakaraming pera ni Joe Shufu. Kahit na mabaygo ang negosasyon, magbayad ng kaunti, anong masama roon? Hindi ito tungkol sa pera o hindi pera. Sa ngayon, ang mga mangingisda at manggagawa, kailangan nila ang pagkakataong ito. Kumusta? Ang nakipag-usap gamit ang Ingles. Hindi ba asawa ni Hang Ye iyon? Ang babaeng mukhang handal na ito. Sino naman siya? Hindi ba marunong ka ng ibang wika? Anong gagawin natin? Sa nakaraang buhay, medyo kaya pang magsalita ng kumpletong pangungusap. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, naialala na lang. Ang kaunting ito ang tagasalin ninyo. Nagbibiro ka ba? Pakiramdam ko niloloko ako. Nawala kasama. Ginoo William, huwag kang umalis. Ginoo William. Taos puso akong humihingi ng paumanhin para sa hindi inaasahang sitwasyon. May kasabihan na papuri na sinusundan ng kritisismo, pero mukhang may baligtad na resulta ngayon. Pwede bang bigyan ako ni Ginoong William ng isa pang minuto? Imposible. Ang Ingles ni Song Shining. Paano naging ganito kagaling? Okay para sa isang minuto. Ako at ang aking asawa na si Ginoong Joe Hangyeo ay nakapagdisenyo na ng bagong uri ng makinang pambote. Kaya naming gawin ang pinakamagandang kalidad sa parehong presyo. At ang pinakamababang presyo sa parehong kalidad. Siguradong maiintindihan ninyo ang aming sinseridad. Ang galing. Nagulat ako na may makita sa kasalukuyang baryo ng mangingisda ng Wagwo na may ganitong kagaling na Ingles. At alam pa ang ating kanluraning kultura.
Tara na at pirmahan ang kontrata. Sabi niya, pumirma ng kontrata. Oo. Pirmahan ng kontrata, pirmahan ng kontrata. O-order ako ng 30,000 dolyar na produkto. Sinabi niya na o-order ng 30,000 dolyar na produkto. Naway maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Sige, ang galing. Ang husay. Sige, ang galing. Ginoong William, huwag kang magpapaloko sa kanila. Silang mag-asawa. Nagpapanggap na ang mayaman para mangikil. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Wala bang katapusan ta? Hindi ko pa kayo sinisingil. Tila ba sinasadya niyong mapahamak? Kahit na marunong mag-Ingles si Song Shining. Isang mayabang na magnanakaw siya. Paano niyo nagawang lokohin ang dayuhan para pumirma sa pekeng kontrata? Hindi ba kayo mga tauhan ng mayaman? Wala ba ni isa sa inyo ang nakakakilala sa kanya? Kilala ko ang mayaman. Kanina pa kayo nagkakagulo. Sige, sabihin mo, kung may nagpapanggap na mayaman, nangi-scam, aaksyonan mo ba? Syempre aaksyonan. Narinig mo ba yan, Song Shining? Ang mga tauhan ng mayaman ay nagsasabing aaksyonan. Mandaraya ka. Makakaiwas ka ngayon pero hindi palagi. Maghintay ka na lang at ikukulong ka ngayon. Sandali, ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang babaeng ito, kasama ng asawa niyang mangingisda ay nagpapanggap bilang mayaman, at nagnakaw ng mamahaling relo. Ang ibig ninyo sabihin ay, itong dalawang ito ay nagpapanggap na pinakamayaman, at ang asawa ng pinakamayaman. Oo, ay itong mabahong nagtitinda ng isda. Huwag. Sinong tinawag mong mabahong nagtitinda ng isda? Maraming mga manggagawa sa bulwagan ngayon, na dating nagtinda ng isda. Gusto mo bang litin kaming lahat? Tama. Sinong nilalay mo? Ang pamilya ko ay nagtitinda rin ng isda. Hindi iyon ang aming ibig sabihin. Ang ibig naming sabihin ay, hindi hayaang ang dalawang peking ito, ay dalhin ang pangalan ng pinakamayaman, para manlinlang, ang bibig ninyong mag-asawa, mas mabaho pa sa isa't isa. Sinong sinasabi mong mabaho ang bibig? Lumayo kayo sa asawa ko. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Matandang hakluban, nakita mo ba? Napaka-arogante ng dalawang manlulokong ito. Dalian mo na at paalisin sila. Tama na. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Dapat kayong dalawa ang umalis. Alis na. Ikaw matandang ito. Dumating din ba ngayong araw ang pinakamayamang si Joe? Hindi ako makikipag-usap sa iyo, matandang ito. Gusto kong makita si Joe Shufu. Siyempre, dumating na si Joe Shufu. Kung nandito na siya, ipakilala mo siya sa akin. Paano kung magawa ko ang kasunduan? Magiging masaya ako. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Song Shining, ang iyong pagkakakilanlan. Malapit ng mabunyag. Natatakot ka ba? Oo, natatakot ako hanggang sa umiyak. Karapat-dapat. Matandang bulok, sino ba talaga ang mayaman? Sinasabi ko, kayong dalawang buhay na Diyos. Nasa malayo, nasa harap na pala. Itong tao, siya ang malaking boss ng aming pabrika. Ang mayamang si Joe Hangyeo. Siya ang mayaman. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Paano ito nangyari? Huwag ka nang dumaldol. Ikaw kasi, itong cute na pasaway. Shufu Joe, patawarin ang nagkasala. Walang kasalanan ng ignorante. Patawarin mo ako. Hangyeo, anong gagawin natin sa kanila? Dahil sila ay kapatid at bayaw ni Shining, pinuno ng baryo. Hayaan mong dalhin sila ng mga tao. Pero kung sila ay gagawa ng gulo muli, tawagan agad ang pulis. Kayo, lumapit kayo dito. Itapon ang dalawang kahiyahiya na ito. Palayasin niyo sila. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Narinig ko lahat. Tinawag mo lang siya na pinuno ng baryo. Ibig sabihin, magkababaryo kayo. Ibig sabihin, hindi ka talagang mayaman. Song Meihui, ang gulo-gulo na ng sitwasyon.
Bakit ka pa naninisi? Wala ka bang konsensya? Kahit kaunti. Bakit ako magkakaroon ng konsensya sa inyong dalawang mahihirap? Magkaroon ng pagsisisi. Noong nakaraang beses sa Fanwa Restaurant, niloko niyo na ako. Ngayon gusto niyo ulit akong lokohin. Akala niyo ba wala akong alam? Diyos ko. Niloko niyo ako ng 2 beses. Kayo na mga nagtitinda ng mabahong isda. Magkasabwat na niloko ako. Galing sa mahirap na lugar, masama ang ugali. Asawa ko. Niloko kanila. Ang asawa ni Song Shining. Hindi totoong mayaman. Itong mga taong ito, mahilig magtulungan sa kasinungalingan. Panay ang panloloko. Kayo mga mababahong nagbebenta ng isda, nagpapanggap kayong mayaman dito. Paniwalaan mo man o hindi, kay Joe Shufu. Ibubunyag ko ang inyong mga lihim. At paparusahan niya kayo. Matanda. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Basta't makipagtulungan ka sa akin para kontaken si Joe Shufu. Para ibunyag itong 2 manloloko. Sa ganitong paraan, ipapromote kita kay Joe Shufu. At dadagdagan ko pa ang iyong sweldo. Sinabi kong hindi ba kayo nakakaintindi ng sinasabi? O ano bang problema ninyo? Uulitin ko pa. Siya mismo si Joe Shufu, si Joe Hangyao. Pinuno ng baryo. Hindi na kailangang magaksaya ng oras sa kanila. Palayasin mo na sila. Labas na, umalis na kayo. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob. Ikaw, matandang ito. Pinapayo ko sa'yo na makipagtulungan ka sa akin. Para sama-samang ibunyag ang 2 manloloko. Kung hindi, sa harap ni Joe Shufu, isusumbong ko kayo. Kung makikipagtulungan ka sa akin, dadagdagan kita ng 50 piso. Magkano? Narinig mo ba? 50 piso. Hindi ka pa ba luluhod at magpapasalamat? Magpasalamat ka sa asawa ko. Kayo mga mababahong mangingisda. Nakakita na ba kayo ng ganito karaming pera? 50. Pinapayuhan kita. Huwag mong isipin na gamitin ang pera para sirain ang aming relasyon. Ang aming Hangyao, siya ang namumuno sa aming baryo para sa pagunlad at pagyaman. Ang mga tao sa aming baryo ay siguradong hinding-hindi gagawa ng kalimutan ng utang na loob na walang utang na loob. Hindi ba? Lalo na 50 piso lang, ay para kang nang mamaliit ng pulubi. Oo nga, sino ba ang magkakainteres sa maliit na perang yan? Song Meihui, kahit sa paglalagay ng inaasam ay hindi mo kayang gawing mataas. Wala kang kahit konting pagpapahalaga. Ang pinakamababang sahod sa aming baryo, buwan-buwan, ay 200 piso. Nagyayabang ka lang. Ang buwanang sweldo ng mga estudyante sa kolehiyo, ay ilan lamang piso. Si Joe Hangyao sa grupo ng mga nagbebenta ng isda, ay nagbibigay ng ganoong kataas na sahod. Saan siya kumukuha ng pera? Binabalaan kita. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ang aming Hangyao, ay hindi yung sinasabi mong. Kapitalista na alam lang ay kumita ng pera. Mula't simula, ay nanatili siya sa baryo. At may buong pusong tinutulungan kami, para umunlad at kumita ng pera. Noong una kong pinamunuan ng aming negosyo, kahit na lumalaki ang negosyo niya, hindi niya nakakalimutan ang baryo ng pamilya Joe. At kaming mga matagal nang kasama sa trabaho, ay hindi magbabago. Grabe ang yabang. Mabuting tao si Hangyao. Napapuri mo naman ako, pinuno, noong una kong pinangunahan ng lahat sa negosyo. Nasabi ko na, lahat tayo, ay mga kasosyo ko. Kapag kumita, maghahati tayo. Ang bagay na ito, ay hindi magbabago kailanman. Grabe naman ang kayabangan mo. Matandang loko, naalala ko na. Iniisip mo lang na binigyan kita ng pera, na kulang. Basta ipakita mo sa akin sa harap ni Joe, ang 2 huwad na ito. Pagkatapos ng plano, bibigyan kita ng 500. Lokohin mo muna ang mga ito. Alisin natin ang mabantot na tindero ng isda na ito. Tungkol naman sa pera, tanging tanga lang ang magbibigay sa kanila. Narinig mo ba? 500 piso. Sapat na para bilhin ang mga kabaong ninyo. Pinapayo ko sa inyo na makontento na. Huwag maging abusado. Pinuno. Huwag nang magaksaya ng oras sa kanila. Palabasin mo na sila. HMM. Agad na paalisin ang 2 malas na to. Palayasin mo sila. Umalis. Bitawan mo ako. Umalis. Bakit ka nangangagat? Babae ka. Mangangalakal ng isda. Bitawan mo ang asawa ko. Song Meihui. Binibigyan pa kita ng kahihiyan ngayon. Gusto mo ba talagang ipatawag ko ang pulis? Para hulihin kayo ng pulis ng asawa mo. Dapat ba kayong hulihin para matuwa ka? Sige, tumawag ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi mo rin kayang tumawag ng pulis. Dahil kapag tumawag ka ng pulis, ikaw at ang asawa mong mangingisda, ang pagpapanggap nyo bilang mayaman, ay mabubunyag. At kayo rin, nagtatrabaho sa pabrika ni Joe Shufu.
Pero tinutulungan ng dalawang impostor na ito. Magpanggap na mayaman. Mga traidor at walang utang na loob kayo. Ilang beses ko nang sinabi. Ang asawa ko ay ang tunay na mayaman na si Jo Hangyeo. Tama na, Shining. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Sa tingin ko, hindi na rin kailangan. Bigyan pa sila ng kahihiyan. Tawag ka na sa pulis. Tawag sa pulis. Opo, boss. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Tumawag ng pulis. Hintayin nating dumating ang pulis. Kayong mga unang huhulihin. Aking mahal na ate, magkasama naman tayo. Lumaki tayo sa syudad. Pero simula nang nagasawa ka nang mabahong nagtitinda ng isda, naging parang mga taong bukid ka na rin. Bobo at masama. Sa tingin ko, ang bobo at masamang tao ay ikaw. Ang asno sa harap ng bahay namin ay mas nakakaintindi pa ng sinasabi ng tao. Song Shining, ang lakas ng loob mong murahin ako. Ikaw nga itong minumura ko. How dare you hit me? Asawa, tulungan mo akong bugbugin siya. Kanta nagniningning. Nagpakita ako ng, si Mei Hui ay asawa ko. Sinaktan mo siya. Hindi mo dapat sinaktan si Jiang Jianmen. Ako, bahala ka. Nang ahas ka pang saktan ako. Saktan kita sa mukha. Ano naman? Ako. Nang ahas ka pa akong sipin. Nanggugulo ka sa pabrika ko. Magaan ang sipa ko sa'yo. Mahal, masakit ba? Walang kwenta. Sinipa ka, hindi ka nasaktan. Lahat kayo baliw na. Hintayin natin ang pulis. Dakipin kayong lahat. Tama na. Ikaw, walang modo ka. Dinala mo pa ang asawa mo sa pabrika namin. Pumunta ka rito para manggulo. At ikaw pa ang may ganang magbaliktaran. Nakakainis na ugali. Umalis ka dito. Lumayas ka palabas. Umalis ka, umalis ka. Matanda ka na, pero nang ahas ka pang itulak ako. Papatayin kita. Bitawan mo, mahal. Leader, ayos ka lang ba? Leader. Nawalan ng malay ang leader ng nayon. Grabe, naglakas loob silang saktan ang leader ng nayon. Kunin ang gamit at lumaban sa kanila. Harapin sila. Sige, labanan sila. Sandali lang. Kumalma ka. Ang grupong ito, mukhang gusto nila tayong saktan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumawa nito. Kanina pa may tumawag sa mga pulis. Kapag dumating na ang mga pulis, at nakita nila kayong sabay-sabay na nananakit sa akin, lahat kayo ay mahuhuli. Tumigil ka. Lahat tumigil. Kasamang pulis. Salamat at narito ka na. Sinaktan nila ako. Inaapi nila ako. Hulihin sila. Song Shining, ngayon kahit ano pang paliwanag mo, wala na itong magagawa. Narito na ang mga pulis para hulihin ka. May natanggap kaming ulat, na may 2 tao na gumagawa ng gulo sa pabrika. Nasinira ang negosasyon sa mga dayuhang negosyante. At nasaktan pa ang isang matatanda, kasamang pulis. Sila ang 2 taong ito. Dalhin ang 2 ito. Oo, mali ang mga taong hinuli ninyo. Dapat silang mga iyon ang hulihin. Papaano kayo ginagawa ng trabaho nyo, mga pulis? Bitawan nyo ako. Ang mga pangyayari, aming masusing iimbestigahan. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Dalhin na. Ang yabang mo pa rin, umalis ka na. Song Shining, naisipan mong linlangin pati ang mga pulis. Kapag nakalabas ako, siguradong hindi kayo tatantanan. Sa wakas, napaalis na rin ang 2 ito. Sekretaryo ng partido, bilisan mo. Dalhin agad ang sekretaryo sa ospital. Sekretaryo, bilisan mo, kunin mo na ang sasakyan. Tagapangasiwa ng nayon. Tagapangasiwa. Mabuti na lang at gallows lang ang natamo ng tagapangasiwa ng nayon. Walang malubhang pinsala sa katawan. Makakahinga na tayo ng maluwag. Pasensya na, Shining. Dahil sa akin ikaw ay nadamay. Nagkita tayo sa ganitong problema. Sa totoo lang, nasa bahay sana ako ngayong araw. Naghanda pa ako ng isang sorpresa para sa iyo. Hindi ko alam kung may gana ka pa. Sorpresa? Anong sorpresa? Pumasok ka at makikita mo. Para kay Mama, maligayang kaarawan. Ngayon, sa kanluran, kapag nagdiriwang ng kaarawan, uso na ang pagkain ng cake. Hindi ko alam kung gusto mo ito. Kaya naghanda ako ng cake at long life noodles. Isang set para sa bawat isa.
Salamat sa aking dalawang mahal kong anak. Ibigay mo na sa akin ang cake. Sige. Pero, paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon? Naaalala ko ang lahat tungkol sa iyo. Sige, tara na. Pasok na. Mama, humiling ka ng isang kahilingan. Sana ang buong pamilya natin ay laging malusog at ligtas, palaging magkasama. Sana ang mga kulang noong nakaraang buhay ay mahanap sana natin ang lahat ng kaligayahan. Palaging ganito tuwing ganitong oras. Lagi kang kasama sa tabi ko. Maligayang kaarawan, Mama. Sana matupad lahat ng hiling ni Mama. Habang buhay na mahal ni Xiaoxi si Mama. Habang buhay na mahal ni Xiaohei si Mama. Papa. Ako at si Kuya ay hinalikan na si Mama. Ikaw na lang ang natitira. Bilisan mo. Shining, maligayang kaarawan. Sobrang sweet ni Papa at Mama. Papa, sabi ni Tita mula sa kabilang bahay. Sweet daw si Papa at Mama. Magkakaroon na daw ako ng bagong kapatid. Totoo ba? Kayong dalawa, mga paslit, bilisan nyo't maghugas ng kamay at kumain na. Tara na. Mga bata lang ang nagsasalita. Huwag mong seryosohin. Walang mali siya sa sinasabi ng bata. Wala iyon. Oh, oo nga pala. Naaprubahan na yung application natin para magpakasal. Hintayin nating matapos ang plano sa paggawa ng mga delata. Dadalhin kita para kumuha ng bagong kasal na litrato. Sige, kain na tayo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong dalawa? Huwag kayong magpunas ng kamay nyo sa damit pagkatapos maghugas. Hindi ba may tuwalya? Sige, sige. Bilisan na, kumain ka na. Gusto ko ito ang kainin. Bibigyan ko muna si nanay ng isang piraso. Nanay, kainin mo. Kaya ko ito ng mag-isa. Malayo ang bilangguan ng kababaihan. Kailangan maghintay ng ilang minuto bago makalabas ang asawa mo. Sige, naiintindihan ko na. Sa susunod, tandaan mong magbago na. Huwag nang manggulo ulit. Sige. Kasalanan lahat ito ni Song Shiyu. Kasama na rin ang asawa niyang mababahong tindero ng isda. Hintayin mong makipagkumpitensya ako kay Joe, ang pinakamayaman. Tingnan mo kung hindi ko sila durugin. Jiang Jianmen, may utang ka sa kasino. Kapag hindi mo pa ito binayaran, puputulan ko yung kamay mo. Ako pa rin. Bigyan mo ako ng ilang oras. Jiang Jianmen, huwag mong isipin na hindi ko alam. Mas malinis ang bulsa mo kaysa sa mukha mo. Ano ang ginagamit mo sa pagbabayad ng iyong mga utang? Nagpakasal ako sa isang babaeng tagalungsod. Biyenan. Malaki ang sweldo. Dinaya ko lahat ng pera. Lahat para mabayaran ang utang mo. Okay, tapos huling ibibigay ko sa'yo. Kalahating buwan. Kung hindi mo pa rin mabayaran, 30,000 yuan iyon. Puputulan ko ang kamay mo. Pati, ibabalik ko lahat. Mahal, mahal. Lahat kasalanan ni Song Shining na babaeng iyon. Niloko niya ang kapulisan.
Kaya kami nakulong. Hindi ko matanggap ito. Kailangan kong maghiganti. Hintayin mong kumita ng malaki ang asawa mo. Tiyak na ipaghihiganti kita. Mahal, ang bait mo sa akin. Dahil mabait ang asawa mo sa iyo, bakit hindi natin hayaang ang biyenan ko mag-invest sa atin ng 3,000 para sa negosyo ng asawa mo? 3,000. Iyon ang lahat ng ipon ng nanay ko sa buong buhay niya. Mahal kong asawa. Dadalhin ko ang 3,000 para sa malaking negosyo. Magiging 3 milyon. 300 milyon. Kapag kumita na, hindi ba para sa iyo rin? At sa biyenan mong gastusin ito. Kumpanya ng Jiang, ngayong araw ay opisyal na ilulunsad. Inaanyayahan ng asawa ng chairman, si Song Shining na maggupit ng laso. Noong nakaraang buhay ni kapatid na Jianman, naging malaking boss nga, pero kung ibibigay ko lahat ng pera sa kanya, kapag naging successful na siya, paano kung tanggihan niya ako bilang asawa? Pwede, pero, kailangan mo munang kunan ako ng larawan ng kasal. Sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Magdaos ng kasal. Ang perang ito, saka ko lang maibibigay sa'yo. Ang babaeng ito ay talagang abala. Pero para mabayaran ang utang sa sugal, kailangan ko na siyang pasayahin muna. Asawa, lahat ay susundin kita. Sa buhay na ito, sa wakas, ako na ang magiging mayamang ginang. Shining, narito na ang photo studio. Pasok muna tayo para kumuha ng larawan ng kasal. Hong Yu, pagkatapos natin makuha ang larawan ng kasal, tayong 4, kumuha naman tayo ng ilang larawan ng buong pamilya. Oo, sige. Sina papa at mama ay kukuha ng larawan ng kasal, at larawan ng buong pamilya. Click. Hindi pa kasal pero nagkaanak na. May mukha pang kumuha ng larawan ng kasal. Kasamang ito, sa harap ng mga bata, pakiusap, magsalita ka ng may respeto. Igalang kita. Alam mo ba kung nasaan tayo? Narito ang buong Haicheng, ang pinakamahal na photo studio. Ang aming amo, ay si Zhou Shufu na isang milyonaryo. Ngayon, ang espesyal na katulong ni Zhou Shufu, ay partikular na nagbilin. May dumating na mahalagang bisita. Hayaan mo akong maayos na mag-asikaso. Ang ganitong klase na hindi pa kasal pero buntis, ilang taon na ang nakaraan, ay malalagay ka sa kahihiyan. Umalis ka na, baka mamaya'y madumihan pa ang paningin ng mahalagang bisita ko. Sir Bidor, nandito kami para kumuha ng litrato ng kasal. Bakit ikaw? Song Shining, ang tanong na iyan ay dapat ako ang nagtatanong sa'yo, hindi ba? Ang photo studio na ito, hindi mo kayang bayaran ito. Tama, ang pagpapakuha ng litrato ay para lamang sa mga mayayaman. Kayong mga pulubi, anong litrato ang pinapakuha nyo? Tingnan nyo ang kasuotan ng mag-asawang ito. Malamang sila ang sinasabing mahalagang panauhin ni Zhang Tezu. Ginang, Ginoo, pasensya na talaga. Pagkapasok nyo pa lang, ay nasaksihan nyo na agad ang ganitong bagay. Palalayasin ko na sila ngayon din. Narinig nyo ba? Song Shining, kahit ang waiter ay alam na, isa kang pulubi. Hindi ka talaga welcome dito. Umalis ka na agad-agad. Narinig mo ba? Kung may hiya ka, umalis ka na mag-isa. Huwag mo akong pilitin na tawagin ang seguridad. Hindi ko akalain na ang kumpanya ni Joe ay may empleyado na katulad mo. Napakahiya naman. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Tinatanggal mo ako sa trabaho. Kilala mo ba ang personal na katulong ni Joe Hangyao, na si Zhang Tezu? Ako, ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Ang lakas ng loob mong tanggalin ako. Akala mo ba ikaw si Joe Hangyao? Ano bang pinagtatalunan dito? Zhang Tezu, may dumating sa tindahan na ilang mga walang hiya. Sinabi nilang tatanggalin ako sa trabaho. Ang empleyadong ito ay napakahusay. Huwag na huwag siyang tanggalin. Nasisiyahan ako sa kanya. Ikaw pala si Zhang Tezu. Matagal ko nang narinig na ikaw ay mahalagang tao sa paligid ni Joe Hangyao. Ngayong araw, magpakilala muna tayo. Ako'y si Jiang, huwag kayong maiyang magtanong. Ako'y katuwang ni Joe Hangyao. Katuwang ni Joe Hangyao. Tama. Bakit hindi ko alam? May katuwang si Joe Hangyao na tulad mo. Negosyo kasi. Pinag-uusapan pa. Hindi natin pag-uusapan ang negosyo ngayon. Bakit kayo nagtatalo kanina? Tezu, hindi mo ba sinabi na may mahalagang panauhin ngayon? Nag-aalala ako. Itong babaeng hindi marangal.
At ang dalawang bata, maaaring mag-aabala. Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa'yo na ganito mo tratuhin ang panauhin? Sa tingin ko, itong serbidora. Marunong tumingin ng tama sa tao. Zhang Tezu, bakit mo siya sinaktan? Ngayong araw, may mahalagang panauhin ang aming photo studio na dapat salubungin. Maari ba kayong umalis muna? Bakit naman? Tumahimik ka. Si Zhang Tezu ay ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Ginoong Zhou, ang bilyonaryo. Hindi natin siya kayang suwayin. Zhang Tezu, sasama ko na si Ginang at aalis na kami. Inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Pakiusap, ipaabot mo ang aking pagbati kay Ginoong Zhou. At ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Zhang Tezu, bakit mo ako tinanggal sa trabaho? Ginawa ko lang ito para mapaalis ang mga hindi kagalang-galang na tao dito, para mapanatili ang magandang reputasyon ng tindahan. Iniinsulto mo na nga ang mga customer, ikaw pa ang may ganang magsabi ng tama. Ang mga customer ang nagbibigay ng biyaya, kailan pa naging papel mo ang mamili kung sino ang tatanggapin dito? Ang negosyo ng pamilya Zhou ay walang puwang para sa isang tulad mong masama ang asal. Pero, Zhang Tezu, narinig mo rin naman. Ang dalawang customer na pinaalis mo kanina ay mga kasosyo sa negosyo ni Ginoong Zhou. Kung minaliit mo ang mahalagang panauhin, hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka ni Ginoong Zhou? Ngayon, natatakot ka ng minaliit mo si Ginoong Zhou. Ang ating pinakamataas na boss, si Ginoong Zhou, ang bilyonaryo, ay nasa harapan mo ngayon. Ano? Hindi ito posible. Dalhin siya palayo. Mula ngayon, sa negosyo ng pamilyang Zhou, kailanman ay hindi na siya tatanggapin ulit. Napansin ko na. Basta nandoon ang tanga na tiyahin na iyon, palaging may problema. Mabuti na lang mabilis ang solusyon sa pagkakataong ito. Hindi maantala si Papa at si Mama sa pagkuha ng larawan ng kasal. Paumanhin, Ginoong Zhou, talagang nahuli ang dating ko. Kaya nakahiya ang Ginang pati ang mga bata. Walang dahilan silang inalipusta. Mag-iingat na kami sa susunod. Ang ganitong klase ng abusadong empleyado, hindi na kailanman tatanggapin sa trabaho. Oo, Ginoong Zhou, handa na ang kasuotan pang kasal. Subukan na ito ng Ginang. Pasok at tingnan. Tara na. Itong kasuotan. Ang disenyo ay tunay na maganda. Napakaganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang kasuotan. Ginang, ang telang ginamit sa kasuotan pangkasal na ito ay gininto ang sinulid na cashmere na inimport mula sa ibang bansa. Bawat metro ng tela, 2,000 yuan ang halaga. Ang mahal naman. Hindi pa ito ang lahat. Tingnan nyo ang tahi ng kasuotan na ito. Gawa ng sikat na pamilya ng taga-Tabas sa Haicheng. Ang matandang pangulo ng pamilya, ang mismong siya ang gumawa, pinagtahi ng maingat bawat tusok at sinulid. Halos maituturing itong antas ng sining. Hindi matutumbasan ng halaga. Ito, masyado itong mahalaga. Walang problema. Isipin mo na lang ito na parang isang ordinaryong damit. Ang presyo, mga numero lang iyan. Ang mahalaga ay gusto mo ito. Ang presyo ay mga numero lamang. Ang pahayag na parang sobrang mayaman. Pero, ang pakiramdam ng mayaman na asawa, ayos din. Kapag isinusuot ito ni Mama, siguradong parang diwata siya. Hindi. Siguradong mas maganda pa kaysa sa diwata. Tama, kung ganun. Susubukan ko na ito ngayon. Papa. Hindi mo na ba mahintay? Oo naman. Maganda ba? Hindi pa ako nakapagsuot ng pula. Baka, medyo kakaiba ito. Maganda. Mas maganda kaysa sa iniisip ko. Si Mama ang pinakamaganda na nobya na nakita ko. Parang sinasabi sa libro na, napakaganda. Napakaganda. Ang mga anak kong sina Xiaoxi at Xiaohei ay sobrang tamis magsalita, kaya, magbihis ka na rin ng mabilis. Pagkatapos, hayaan mong ang dalawang bata magpalit ng damit pang flower girl. Magkakasama tayong magpapakuha ng litrato. Sige.
Tumingin sa harapan. Halika. Tumingin sa harapan. Pwede kayong maglapit ng kaunti. Niyakap ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. 3. Tapos na ang pagkuha ng litrato. Kapag nalaban na ang mga litrato, direkta ko na itong ipapadala sa inyo. Sige. Jo Hangyeo. Bakit mo ako patuloy na tinititigan? Anong ginagawa mo? Xiaoxi, Xiaohei. Napagod na kayo sa pagkuha ng litrato, di ba? Samahan niyo si Tito kumain ng masarap, gusto niyo ba? Sige. Halika na, Shining. Naasikaso na ng leader ng baryo, ang ating sertipiko ng kasal. At, tapos na rin ang ating pagkuha ng litrato. Kailangan na lang natin ang kasal mismo. Alam mo ba, ni sa panaginip hindi ko inakala, na ikaw ay magsusuot ng damit pang kasal, at tatayo sa harapan ko. Mga maliliit na makukulit, huwag na kayong manggulo. Bilis, umalis na tayo. Hindi ba tapos na rin natin kunan ang litrato ng kasal? Bakit ka nagdadabog? Walang make-up, ni hindi nagpalit ng damit, isang photographer sa gilid ng kalsada. Ang basta na lang kumuha na ng litrato. Ito na ang litrato ng kasal ko. Tingnan mo, sobrang labo na nito. Mahal, kailangan nating magnegosyo ngayon. Dapat tayong magtipid sa paggastos. Ganito, kapag yumaman na ako sa mga investments ko, bibilhan kita ng pinakamahal sa mundo, na wedding photo, okay ba yun? Ang kulit naman, kaya maghanda na tayo agad para sa kasal. Kahit magtipid tayo, hindi pwedeng bara-bara ang kasal. Naitandaan mo ba yun, Kuya Jianman? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng isang pinakamasayang kasal. Basta, hindi dapat ito mas mababa sa kasal ni Song Shining. Babaeng nagwawaldas ng pera. Kapag nakapandayan na ako para makabayad ng utang sa sugal, aalisan agad kita, ikaw na tanga. Ang late na. Sina Xiaohei at Xiaoxi andoon pa rin sa bahay ng kapitbahay at naglalaro, ni hindi nila naisip pang umuwi para matulog. Shining. Nakapaligo na ako. Ikaw, matulog ka na muna. Sina Xiaohei at Xiaoxi nasa bahay pa rin ng kapitbahay. Ako na ang kukuha sa kanila. Ang mga bata ngayong gabi, doon na matutulog sa kapitbahay. Sa bahay natin ngayong gabi, tayong dalawa lang ang nandito. Shining. Tayong dalawa. Tapos na ang marriage certificate natin. Nakapagpa-picture na rin tayo para sa kasal. Tayong dalawa, legal na tayong mag-asawa ngayon. May isang bagay na hindi ko pa nagawang itanong sa'yo. Ano ba talaga ang iniisip mo? Tayo, hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero parang ako, totoo ngang nagustuhan ko si Jo Hangyeo, na makapagpakasal sa kanya. Ako. Ang ibig sabihin ni Song Shining ay, may lugar din ako sa puso niya. Jo Hangyeo, hindi pa tuyo ang buhok ko. Mababasa ang mga bedsheet.
Okay lang. Kasi ang mga bedsheet naman, may iba rin namang parte na kailangang labhan. Jo Hangyo. Nagsinungaling si Song Shining hanggang sa naging ugali na. Kahit sarili niya naloko na niya. Damilat kayo at tignan ninyo. Narito kayo sa lumang bahay ni Zhou Shufu. Ito ang lugar ng kasalan ni Zhou Shufu ngayon. Nagpapanggap kayong mga mayaman dito. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa inyo? Talagang ang tagal niyong nagpapanggap na mayaman. Kahit kayo naniniwala na sa gaagawan ninyo. Hindi ba kayang tingnan ang sarili kung karapat-dapat ba kayo? Kung sakaling talagang totoong totoo. Totoo. Ako ang Zhou Shufu na sinasabi ninyo. Kung talagang ikaw ang Zhou Shufu, talagang maghuhubad ako ng damit, at tatakbo na hubad sa Haicheng. Tama ang sinabi ng asawa ko. Kung ikaw nga ang totoong mayaman, ako rin tatakbo na hubad sa Haicheng. HMP. Nakakahiya. Ha ha ha. Nabaliw si Song Meihui at si Jiang Jianmen. Nabaliw ka na rin. Sabi mo nang sabi tungkol sa paghubad. Haubad at tatakbo ng hubad. Alam mo ba kung ano ang hiya? Huwag mo akong pakialaman. Tandaan ninyong dalawa ang sinabi ninyo. Pupunta na tayo ngayon sa lugar ng kasalan. Tingnan natin. Tingnan kung kaninong larawan ang nakalagay sa wedding photo. Sino nga ba ang pangalan na nakasulat dito? Pwede ba o hindi? Tingnan na lang at umalis. Ang larawang ito, totoo bang si Song Shining at yung tindera ng isda? Kumusta? Nakita nyo, di ba? Paano ito naging posible? Ngayon kayong dalawa. Balak nyo bang bumalik sa Haicheng nang nakahubad? Ha, alam ko na. Song Shining, tiyak na kayo ay sinamantala nyo ang oras bago dumating ang mayamang mag-asawa. Kayo mismo ang naglagay ng larawan, tama? Oo, hindi lang ninyo ninakaw ang gamit ng pinakamayaman. Ninakaw nyo pa ang lugar ng kasal nila. Talagang walang hiya kayo. Song Meihui, ayaw mo lang tanggapin ang katotohanan. Ayaw mong aminin na mas maganda ang buhay ko kaysa sayo. Ikaw ang ayaw umamin, na ikaw mismo ang tumakas sa kasal noong nakaraan, na naging dahilan ng pagkawala ng magandang oportunidad sa kasal. Ngayon, ang magandang araw ng kasal namin ng aking asawa, ayokong makipag-away sa inyo. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Umalis kayo rito agad. Hindi ako aalis. Paano ka magiging ganito, Cab 8? Natatakot ka lang na magsumbong kami kay Zhou Shufu. Isusumbong ba kita sa inyong dalawa? Kaya nga pinalabas kami. Tama ang sinabi ni Meihui. Hindi makita si Zhou Shufu. Hindi kami aalis ngayong araw. Nasabi na namin. Nakita na rin nila. Hindi naman sila naniniwala. Wala talagang magagawa sa mga tanga. Ay, Zhou Shufu. Zhou Shufu, may nanggugulo sa kasal ninyo. May nagpapanggap na ikaw. Zhou Shufu, Zhou Shufu. Tumahimik kayo, kayong dalawang walang hiya. Gaano pa katagal kayong manggugulo? Lumayas kayo agad. Kinakabahan ka ba? Ayaw mo akong sumigaw. Pero tatawagin ko pa rin si Zhou Shufu. Zhou Shufu, Zhou Shufu. Kasal ito ng malaking boss. Sino ba ang maingay dyan? Zhang Tezu. Hindi ba nasabi na bawal kayong pumasok? Maliit na bagay lang ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay itong mangingisdang nagpapanggap na si Zhou Shufu. Sino ang sinasabi mong nagpapanggap na Zhou Shufu? Itong mangingisda. Ay nako, Zhang Tezu, bakit mo ako sinuntok? Dapat ito ang suntukin mo. Ang mangingisda na nagpapanggap na si Zhou Shufu. Oo nga, Zhang Tezu. Ang pamilya nila ay walang mabuting ugali. Noon pa man, nagnakaw pa sila ng mamahaling relo ni Zhou Shufu. At itong dalawang bata pa. Ay nako. Zhang Tezu, may nasabi ba akong mali? Bilisan na natin ang pagresolba nito. Huwag na nating sayangin ang oras sa mas mahalagang bagay. Sino ba kayo? Ang lakas ng loob ninyong insultuhan kami. Ang batang amo at ang anak na babae mula sa pamilyang may-ari ng opisina. Ang batang amo at ang anak na babae mula sa pamilyang may-ari ng opisina. Ang tatay nila, hindi ba siya? Hindi kaya, siya nga ba? Ang mangingisdang ito ay si Zhou Shufu. Tama, siya ang amo kong si Zhou Hangyao. Ginoong Zhou, hindi maaari. Paano ito naging posible? Ako at ang kuya ko, matagal na naming sinabi sa inyo. Ay, kahit paanong sabihin, hindi kayo naniwala. Ikaw na babae ang laging pumapahamak sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko magagalit si Zhou Shufu? Tumigil ka. Manugang, pamilya na tayo ngayon. Nagpakasal ka sa mayaman ngayon. Kaya mo bang hayaan na ang kapatid mo ay maghirap? Ganito na lang. Ipagmakaawa mo kay Zhou Shufu. Hayaan mo siyang tulungan ako para umasenso. Gusto pa rin kita. Dati ang yabang-yabang mo.
Masyado mong iniisip ang mga bagay-bagay. Hindi ko hahayaan na saktan mo si Song Meihui. Hindi ito dahil sa meron kaming kahit anong ugnayan. Wala kaming koneksyon bilang magkapatid o magkamag-anak. Diretso lang, hindi kita gusto. Ang mga lalaking ganito na nananakit ng asawa, palayasin silang lahat. Oo. Zhou Shufu, kamag-anak mo ako. Zhou Shufu. Wala na, ayos na ang lahat. Zhou Shufu. Imposible. Paano ito naging posible? Ang ibig sabihin nito, kung hindi ako tumakas sa kasal noong nakaraang buhay ko, at hindi nagpalit ng asawa sa buhay na ito, ako dapat ang nakapagpakasal kay Zhou Shufu. Anong gagawin sa taong ito? Siya, Song Shining, anong karapatan mo na makapag-asawa ng napakayaman? Huwag mong akalain, na habang buhay mo na akong Yuyuricon, sasabihin ko sa'yo, hindi na magtatagal ang kayabangan mo. Song Meihui, talagang wala ka ng lunas. Ganito na ang nangyari sa mga bagay-bagay. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan. Saan ka nga ba talaga nagkamali? Song Shining, pinapagalitan mo pa ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, sa loob ng 30 taon, maraming nagbabago. Ang asawa ko, balang araw, magiging CEO siya ng isang public company. Kayang kumita ng ilang bilyong piso. Mas malaki pa sa kinikita ng asawa mo. Song Meihui, ang tiwala mo kay Jiang Jianmen, saan ba nanggaling? Ang mga karanasan mo ba noong nakaraan ang nagbigay ng sagot sa'yo? Ikaw, paano mo nalaman? Dahil noong nakaraan buhay, ang nagtatag ng Jiang Corporation. Simula umpisa hanggang dulo ay ako lang. Song Shining, huwag kang mayabang. Huwag mong kalimutan. Ako ang nagbigay sa'yo ng kasalang ito. Ako dapat ang asawa ng pinakamayamang tao. Ngayon, pinagsisisihan ko na. Babawiin ko ang kasalang ito. Sa ganitong paraan, ako na ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. HMPH. Jo Hangyo, mag-divorce kayo ni Song Shining at pakasalan mo ako, pwede ba? Song Meihui, kung nalaman ko, na ikaw ang unang ikinasal sa akin, hindi sana ako pumayag sa kasalang ito. Simulat sa pool, ang gusto ko talagang pakasalan ay ang ate mo. Song Shining, naiintindihan mo ba? Ang mahal na mahal talaga ni Papa ay si Mama. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na magpakasal kay Papa. Tama ang sinabi mo. Sina Hon Gyue at ang asawa niya ay bagay na bagay, magkapares na itinakda ng langit. Walang sino man ang makakahiwalay sa kanila. At saka, mukhang nakalimutan kong sabihin sa'yo. Noong una, habang nasa lumang bahay pa ang pamilya Song namin, original na napagkasunduan, ay ako at si Hon Gyue ang ikakasal. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, pumasok ang nanay mo sa pamilya, para magkaroon ka ng magandang buhay. Isinuko sa'yo ang kasunduang ito ng kasal. Imposible. Paanong mangyayari ito? Ikaw mismo ang nagsabing mahirap ang pamilya ni Jo Hon Gyue. Pinilit mong gawing perlas ang huwad na bato na si Jiang Jianmin. Itinuring mo siyang parang perlas. At pinilit mo akong ipalit sa'yo sa kasal. Pinayuhan na kita noon. Ang pamilya Jiang ay isang bangin sa apoy. Pero hindi ka nakinig. Pilit mo pa ring pinasok iyon. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ako ang dapat maging asawa ng pinakamayamang tao. Sa dalawang buhay, dapat ako yun. Magsisimula na ang kasal. Ilabas na siya. Opo. Sa wakas, natapos na ang gulo. Pwede na nating simulan ang kasal. Hahaha, ayos na ayos. Pakiusap, magpalitan ng singsing ang bagong kasal. Ayos, hahaha. Shiniyang, sa wakas, naikasal na tayo. Sa wakas, naikasal na si Papa. Ang hirap na pinagdaanan namin. Sa hinaharap, sa elementarya natin. Sa wakas, may pagmamalaki na natin ang sarili natin.
Tapos na ang seremonya, pakiusap, pumasok na ang bagong kasal sa kwarto. Ayos na ayos, ha ha ha. Binabati ko kayo, ha ha ha. Ikaw, sinungaling ka. Isauli mo ang 3,000 kwarto sa akin. Hindi ka talaga marunong magnegosyo, tama ba? Gusto kitang hiwalayan. Saka ka pa nagising sa katotohanan. Huli na, iyong 3,000 kwarto, ginamit ko na pambayad ng utang. Iyon ay ang buong puhunan ng pamilya Song. Buong ipon namin. Ngayon gusto mong putulin ang relasyon natin. Bakit hindi ka nalang humingi ng tulong sa kapatid mo? Ang asawa niya ay pinakamayaman. Kahit isang buhok niya mas makapal kaysa sa binti natin. Jiang Jianmin, wala ka bang hiya? Napakabuti ko sa iyo. Ganoon na lang ang pag-asa ko na magtagumpay ka. Kinuha mo ang lahat ng ipon ko para ipambayad sa utang sa pagsusugal. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Sinabi kong puntahan mo ang ate mo para humingi ng tulong. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako pupunta. Mula pagkabata, hindi pa ako kailanman nagpakumbaba sa kanya. Humihingi ako ng pera sa'yo. Dangal o pera, ibalik mo ang pera ko. Jiang Jianmin, ibalik mo ang pera ko. Baliw ka ba? Ibalik mo ang pera ko. Jiang Jianmin, ibalik mo ang pera ko. Jiang Jianmin, napakahirap kitang hanapin. May utang kang 100,000 yuan sa akin. Kailan mo ito babayaran? 100,000. 100,000. Anong 100,000 yuan? 30,000 yuan ang matagal ko nang nabayaran. Ang ibinalik mo ay ang principal lang. Ngayon, may patong na interes. May utang ka pa sa kasino namin na 100,000 yuan. Usurang panlalamang na ito. Wala akong pera. Wala kang pera, di ba? Papatunayan kong wala kang pera. Wala akong pera. Meron. May pera. May pera. May pera. HMPH. Bakit bigla kang nagkaroon ng pera? Nakita mo ba yung babaeng yun? Siya ang asawa ko. Maganda-ganda rin siya. Jiang Jianmin, ako ang asawa mo. Pakinggan mo ang sarili mo. Tao pa ba ang sinasabi mo? Ngayon, pera lang ang kinikilala ko, hindi ang tao. Ikaw talaga, Jiang Jianmin. Una, kinuha mo ang pera ng biyenan mo para pambayad utang. Ngayon, gusto mo pang ipagbili ang asawa mo. Bakit ba ang dami mong pakikialam? Basta may kita, hindi ba sapat na iyon? Nagpapautang lang ako, at naniningil ng utang. Hindi naman ako nangangalakal ng mga babae. Hindi rin ako nagpapalakad ng prostitusyon. Jiang Jianmin, napakaduwag mo talaga. Tutal, lumabag ka na naman sa batas. Nadagdagan lang ang kasalanan mo. Ano ngayon? Ako, tumigil ka. Kakadurog lang namin ng isang sindikato ng pagsusugal. Base sa mga pahayag ng mga kriminal. Si Jiang Jianmin ay hinihinalang sangkot sa ilegal na pagsusugal. Dalhin si Jiang Jianmin at ang naniningil ng utang. Isama silang dalawa. Oo. Tara. Ikaw ang asawa ni Jiang Jianmin, hindi ba? Pakiusap, sumama ka sa istasyon para gumawa ng salaysay. Sige. Dahan-dahan lang. Bakit ang dami mong ininom na alak? Lasing ka na ng husto. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong uminom. Nagpapanggap ka lang. Mamayang gabi, may mahalagang bagay pa akong kailangang gawin. Kung uminom ka ng sobra, hindi ba maantala ang mga bagay? Paano mo naman maibubulalas ang ganitong bagay? Ano ang sinabi ko? Ikaw, alam mo naman kung ano ang sinabi mo. Kasal na tayo. Ano pa ang ikinakahiya mo? Xiniyang, noong gabi matapos nating kunin ang marriage certificate, sinabi mo na hintayin nating matapos ang kasal, bago tayo magsama bilang mag-asawa. Handa ka na ba?
Gising na, asawa ko. Masakit pa rin ang likod ko. Maaga pa at ganito na. Maaga pa, kailangan ba talagang ganito? Sanang Shiniyang, lumabas ka. Sanang Shiniyang. Wala akong pakialam. Ang dahilan kung bakit maganda ang buhay ni Sanang Shiniyang ngayon, ay dahil inagaw niya ang dapat sana'y magandang kapalaran ko sa kasal. Kailangang bayaran niya ako. Sinabi na ni Papa, kahit ikaw pa ang pinakasalan, hindi pa rin siya papayag. Umalis ka na agad. Huwag mong sirain ang honeymoon ni na Papa at Mama. Papa, Mama. Napagdaanan na ni Sanang Mayhu ang napakaraming bagay. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Ang klase ng buhay na meron ng isang tao, ay hindi nakasalalay lamang sa sariling kapalaran. Nakuha ko ito dahil sa sarili kong pagsisikap. Madali kang magsalita dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Akala mo ba lahat ng tao ay kagaya mo? Kaya mong matutunan ng napakaraming bagay. Ang katangahan mo mismo. Kasalanan din ng ate mo, di ba? Sanang Mayhu, ang relasyon naming magkakapatid. Hindi talaga kami nagkaroon ng malapit na damdamin. Tumawag ng pulis para buwagin iyon. Ang sag-alan na madalas puntahan ni Jiang Jianmin. Ito na ang huli kong tulong sa'yo. Ngayon, wala ka na sa pasanin ng lalaking ito. Kaya mo nang magsimula ulit. Bakit mo pa ako di nadalaw? Sa sarili ko lang. Sanang Mayhu, ayoko talagang saktan ng isang babae. Umuwi ka at pag-isipan mo ito ng maayos. Magagawa ko pa bang magsimula ulit? Mama, huwag ka nang magalit sa kanya. Kami ni Kuya ay mahal na mahal si Mama. Ako at ang kapatid kong babae ang may pinakagusto kay Mama. Oo, mahal na mahal din ni Papa si Mama. Pasok na tayo. Sige, umuwi na tayo. Saan mo gusto mag-honeymoon? Basta kasama kita. Kahit saan ay pwede. Gusto kong pumunta sa Jiangnan. Gusto kong pumunta sa Europa. Hoy, kayong dalawang maliliit na kulit. Mag-honeymoon kami ni Mama. Anong kinalaman nyo dito? Hoy, bakit mo sinisigawan ang mga bata? Ay, tumakbo kayo ng mabilis. Si Mama ay nananakit. Huwag tumakbo. Ha ha ha. Hulihin si Papa. Ha 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 ha.